Bumilib itong si Karl Anthony Towns at yung mga iba pang NBA player sigurado dito sa nakita nila kay Junmar Fajardo. At pinakita ni Fajardo kung bakit siya ang 6-time MVP dito sa PBA. Bago nagsimula itong ating laban sa FIBA World Cup, marami nagsasabi na ito si Junmar ay pang PBA lang daw, mabagal kumilos at hindi kaya umiskor pag ang kalaban ay mga matatangkad din. Pero nakita na natin dito sa laban sa Dominican Republic, naka 16 points at 7 rebounds si Junmar Fajardo. 5 out of 5 siya mula doon sa field at 6 out of 8 mula sa free throw. Kumpleto yung nilaro ni Junmar at pang MVP type talaga yung performance niya. Sinabi mismo ni Coach Chotres na gusto sana nilang puntahan pa si Junmar nung endgame, pero ang nagbantay na dito si Karl Anthony Towns at medyo naiba yung sistema ng Dominican Republic at ball denial ang ginagawa kay Fajardo. Kaya makikita natin dito kung gaano kataas ang respeto ng Dominican Republic dito kay Junmar Fajardo at ang view nila dito ay siya ang biggest threat sa gila susunod kay Jordan Clarkson. Sabi nga nung iba dapat siguro ay mas marami pang plays na tinawag para dito kay Junmar kasi karamihan ng mga puntos ni Junmar nanggagaling lang doon sa mga putbacks niya at syempre doon sa mga pick and roll. Dapat siguro doon sa low post ay bigyan pa si Junmar dahil nakita natin kapag ito si Fajardo ay pumoposte doon ay kaya niyang itulak o kaya niyang i-muscle out yung mga big men itong Dominican Republic. Kaya makikita natin talaga na ang laki ng improvement ng laro ni Fajardo dito sa FIBA World Cup. Yung kumpiyansa niya nandyan na rin. At syempre nakatulong din ang malaki na nandyan to si Coach Tim Cone at si Coach Norman Black nung huling FIBA World Cup. Dati kasi si Coach Norman Black ang nandyan, ngayon naman si Coach Tim Cone. At nakita natin kung paano nila niu-utilize yung mga big men katulad ni Junmar Fajardo. Okay, yung nilaro ng Gilas natin pero of course natalo din sa bandang huli kaya must win na yung susunod nating laban kontra dito sa Angola. Dahil yung Italy mas mabigat na kalaban yan. Okay naman yung nilaro natin kaya lang merong mga kailangan baguhin dyan. Hindi naman sa nagmamarunong yung mga fans pero may mga adjustments talaga. Unang-una siguro dapat bawasan yung mga isolation plays dito kay Jordan Clarkson. Kaya namang tumulong ng mga local players natin. Nakita natin ang nilaro ni Junmar Fajardo, si Dwight Ramos, si AJ Edu at yung iba pa na kaya namang umiskor. So hindi kinakailangan na puro one-on-one at puro na lang basta na lang titira si Jordan Clarkson. Dapat ay meron ding mga plays para do sa mga iba nating players. Pangalawa, dapat bigyan din siguro ng minuto ito si CJ Perez. Hindi natin malaman bakit hindi siya pinalaro kahit man lang isang minuto dito sa laban nila. Lalo na at nangangailangan din tayo ng isang 3-point shooter at isang slasher katulad ni Perez. Napatunayan naman ni Perez na kaya niya maglaro sa world stage. Dahil dati nga isa siya sa pinakamatikas nating player doon sa World Cup. So dapat siguro ay bigyan ng pagkakataon ito si CJ Perez doon sa susunod nating game. Ang isa pa, si Kiefer Avena maganda pinakita ng first half yung hustle niya, yung steals, at nagtataka lang karamihan bakit hindi siya ginamit nung endgame. Dapat nando si Kiefer para mag-ball distribution dahil kinakailangan natin ng isang playmaker. Marami ding nakapansin sana na kinakailangan siguro na mas coordinated yung ating opensa at hindi na lang masyadong predictable na puro kay Clarkson. At isa pa siguro ito si Kai Soto. Hindi natin alam yung extent ng injury niya sa likod, baka yun ang dahilan kung bakit limitado minuto niya o baka naman talaga medyo hindi maganda yung kanyang performance. Pero kita natin kinakailangan i-improve ni Kai Soto yung kanyang mobility para naman makasabay siya sa ibang big men na naglalaro dito sa FIBA. Nakita na natin kung gaano ka-excited ang mga fans kapag nakakakita yung mga PBA players natin kalaban mga international players. So, parang isa na itong cue, kumbaga, para sa PBA na hayaan yung mga foreign teams na maglaro dito sa ating liga. Nakita natin yung sa Bay Area Dragons ang nagkalaon ng interes yung mga fans dahil syempre mga foreign players yan at iba yung skill levels nila. At syempre nag-i-improve din yung mga players natin kapag yan naman nakakaharap. Kaya sa tingin ko sa susunod na season ng PBA, dapat baguhin na rin nila at hayaan yung mga foreign teams na maglaro. Hindi lang bilang sa isang conference, kundi dapat yung tatlong conference meron ng foreign teams o kaya dalawa, yung Commissioner's Cup at Governor's Cup. Kapag nangyari yon, dapat tanggalin na rin itong height limit para kumbaga napatunayan na ng mga local players natin katulad dito sila Fajardo, sila Scottie Thompson at yung iba pa na kaya nating tumapat hindi lang doon sa mga players sa Asia kundi doon sa mga players sa buong mundo.
World class yung mga players natin at yan ang dapat nating isipin na hindi naman sa mahihirapan yung mga players natin kapag nakaharap itong mga ganitong dekalibreng players. Kaya nilang humarap sa mga ganyan at mas makatutulong pa yan to sa mga susunod nating magiging kampanya dito sa FIBA World Cup. Kaya sa tingin ko dapat ang PBA hayaan na sa susunod na mas maraming foreign teams ang sumali dahil yan ang makatutulong dito sa ating liga at syempre dito na rin sa Philippine basketball in general. Dahil kapag mas maraming mga international players at international teams na naglaro dito, mahahasa itong mga players natin. Hindi na kailangan magpunta ng abroad para maglaro sa mga pocket tournaments dahil sa PBA mismo pwede na nilang gawin yan. Siyempre pagdagdag na exposure yan at kapag mas maraming interest ng fans, tataas ang ratings, tataas ang attendance at makatutulong din yan siyempre bandang huli sa PBA mismo na nangangailangan ngayon ng pagbabago. Sa balitang PBA naman, may lumabas na report na ito raw Phoenix Fuel Masters ay nagkaroon ng 63 million peso loss. Ibig sabihin nalugi na 63 million pesos itong Phoenix Fuel Masters sa kanilang operations. Ito ay hindi na nakagugulat dahil para doon sa mga updated sa balita tungkol dito kay Dennis Uy, alam naman natin na medyo nagkakaroon ito ng problema pagdating doon sa utang niya sa kanyang mga negosyo. Kasi doon kaya pinalaki o kaya lumaki yung mga negosyo nitong si Dennis Uy ay dahil umutang siya. Pero ngayon nahihirapan na siya makabayad at yan ang dahilan kung bakit siya ay nalulugi at dahil ngayon marami nga nagsasabi na itong Phoenix Fuel Masters medyo delikado na ang lagay pagdating dito sa PBA. Siyempre nag-issue ng statement ang Phoenix na hindi rin sila magkakaproblema at tuloy-tuloy pa rin yung kanilang operation. Pero nakita naman natin doon sa mga trades na ginagawa nila. Of course, nawala si Calvin Abueva, nawala itong si Matthew Wright nag-abroad, and marami pa tayong mapapansin dyan kung sakasakali na i-trade nila ito si Tyler Tio at si Jason Perkins. Ay talagang confirmation nga yan na itong Phoenix ay nagtitipid na. Dahil syempre kung ikaw naman ay isang negosyante, makikita natin na ang unang-unang mong gagawin ay magko-cost cutting ka. Kung nagbabayad ka ng malaking sweldo sa mga players mo, eventually at some point makikita mo na kinakailangan mo bawasan yung gastos mo at mag-focus ka unang-una sa pagbabayad ng iyong utang. Pangalawa, doon sa mga essentials na negosyo mo. At ito namang Phoenix basketball team ay hindi essential sa negosyo ni Dennis Uy. So abangan na lang natin kung ano magiging development dito sa Phoenix dahil kung sakasakali nga baka may susunod na sa Alaska na mabebenta. At ang tanong na lang ay kung sino ang bibili sa prangkisang ito sa darating na pagkakataon. Shout out kay Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Angela Leda, kay Jonathan Iloso, kay Andrew Anyosa, Jokoy San Pedro, John Mark Cantos, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enju, Jason Mendoza, si Dexter Domer, binabati din natin, itong si Donel Santiago, si Katsakino Dokusin, si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira, Jonah Villarosa, Brian Andres, si Enju, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang family, Anthony Alon, RG Bueno at Dalina family, si Jordan at John Redding Malanta at Sid Maria, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Ronald Berbosidad, John Patrick Abrea, Joseph Pineda, Admond de Guzman, at si Enrico at Presi Angsioko.